Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back sa channel natin. And yung nakaraang video natin ay pinag-usapan natin yung regarding sa JBD BMS, yung detailed na installation and yung review natin dito sa ating 150 amps na JBD BMS. And dun sa video na yon ay na-promise ko yung parameter settings or setup ng BMS na ito regarding dun sa mga anong dapat na mga baguhin or guide lang sa inyo para ma-set up yung ating parameter settings ng BMS na to via Bluetooth. This video is very related dun sa una nating video, kaya kung hindi nyo pa po napapanood yon, yan niya sa screen, ay suggest na panoorin nyo muna bago nyo panoorin ang video na ito, dahil yun kasi yung umpisa, kaso nabitin tayo sa oras, kaya ito yung part 2 niya kumbaga. Or you can go ahead watching this and balikan nyo na lang yun after watching this video, kasi nandun yung installation ng app and kung paano siya i-connect dito sa BMS via Bluetooth. So nandun yung instruction. So dito we will already jump sa parameter settings na to take up the yung mga details ng parameters nitong BMS na to. So dito I assume na na-install nyo na yung application sa cellphone nyo, and now we will go directly sa parameter setup after this short intro. Okay? Okay, now dito sa mga cellphones natin, I assume na na-install nyo na yung JBD BMS na app. So hanapin lang natin siya. So dito, nandito siya sa may baba, i-click lang natin yan. Okay, so ito yung lalabas na prompt sa kanya. So dito sa main window, makikita natin yung essential details ng BMS natin. Diyan sa taas ay makikita natin yung state of charge. Sa ngayon 99%, and yung battery type, battery switch, and heat state. So naka-off siya. Dito naman sa parting ibaba ay yung charging, yung present na activity niya. So today is almost already 12:30, 12:27 in the afternoon. So nagcha-charge yung natin, battery natin sa solar panel na dumadaan dito sa ating BMS. Dito sa right portion ay yung estimated charge time niya. So hindi pa yan accurate. And yung charge MOS niya and discharge MOS ay both naka-on. Now dito sa baba, makikita natin yung real-time na voltage ng ating battery. Sa ngayon ay 13.49 volts. And yung current na pumapasok from our solar panel na pumapasok sa ating BMS going to our battery. So meron tayo dyan 43.08 amps o gumagalaw. 42.98 amps. And yung power ng solar panel natin is umaabot ng 577.24 watts. Dito sa cycle, naka-zero siya. Now, dito sa second level, sa baba, ay meron tayong nare-record na high voltage. Itong high voltage na to, ay ito yung cell na pinakamataas na charge. So sa ngayon is 3.378 volts, at yung pinakabababang cell naman is yung 3.370 volts, yung low voltage niya. So yung average ng mga yan is inaabot ng 3.373 volts, and yung difference voltage dito sa rightmost is 0.007 or 08 millivolts. So yan yung difference of all the batteries or of every cells ng battery natin. So the lesser the difference dito, the better. Ibig sabihin yan yung lagwat ng voltage ng mga per cell ng ating battery. So pag inabot na yan ng 1 volt or more, ibig sabihin napakalayo na, hindi na balance yung battery natin. So kung meron kayong BMS na ganito, ito yung isang basihan na makikita nyo kung magkakalapit yung mga voltage ng per cell nyo ng inyong lithium battery. Ito yung difference voltage, sorry. Okay, now dito sa battery status, immediately makikita natin kung yung operation niya. Dito may nakalagay normal operation, while kung may problema sa BMS na nadidetect ay lalagay yan dyan, naka-red yan. And kung ano yung nasisense niya na problema.
kung meron ng nag-overcharge na per cell ng inyong battery, ay dyan sa status nyo yan makikita. One of such example is this. Yan, makikita nyo dyan, naka-red siya, low battery. Please charge. So, dito, makikita natin yung mga alarms na pwedeng ma-encounter ng ating BMS. Dito naman sa unit, naka-degree Celsius tayo. Yung MOS niya is 37.0 degrees Celsius. Now, dito, pwede nyo itong i-change sa Fahrenheit. You will just have to click this button here. Pag click nyo yan, tatransfer yan sa Fahrenheit. So, 98.6 Fahrenheit. So, ang gamit natin is Celsius. So, balik tayo sa Celsius. So, 37.0 degrees Celsius. Now, dito sa cells voltage, pag itinaas natin, yan. Diyan makikita natin yung activity ng per cell ng ating battery. So, naka 4S tayo, 12 volts 4S, kaya 4 na battery ang makikita natin. And dito makikita nyo yung real-time voltage ng each of the cell battery. So, dito sa number 1 cell natin is 3.376 volts, 2 is 3.373, and the third is 3.369, and the fourth is 3.370 volts. Now, dito mapapansin nyo, may naka-green. Yung naka-green is yung first cell natin, 3.377. So, yan yung nasisense niya na mas mataas na voltage, kaya yan yung binabalance niya, 3.377. At maglilipat-lipat yan kung saan yung kinakailangan na i-balance. So, ito yung main window na makikita natin. Now, to continue, pasok na tayo sa parameters ng BMS na to. Click natin yung parameters dito sa baba. Okay, so dito sa quick view, makikita nyo dyan sa taas, pinangalanan ko na yung Bluetooth, yung name. So, pwede nyo yan i-edit by just clicking this portion here. Then, pwede nyo nang i-edit yung name. Kung anong gusto nyo, lagyan yung 200 amps, JBD BMS, 150, 100, or whatever you want. So, kung iyan ang gusto nyo. So, depende nyo yan sa inyo. So, cancel tayo. Yung Charge MOS na to, and this Charge MOS ay namomodify. Pag in-off ko yung Charge MOS nito, ay mag-o-off yung charging niya. So, yung discharge MOS naman, at the same time, kung i-off ko din yan, mag-o-off din yung discharge niya. But this BMS ay nakakonect sa solar charge controller. Kaya, kapag in-off ko to, ipakita ko sa inyo para mas ma-picture out nyo kung ano ang mangyayari. Okay, dito, makikita nyo sa right side, na gumagana yung solar charge controller natin. Anyway, ipapakita ko lang kung ano ang mangyayari kapag pinag-off natin yung charging MOS. So, i-click natin to. So, yan. Kung mapapansin nyo dyan, naka-on siya pero nag-0-0 yung natin dyan, yung charging niya. Kita ba? Yan, zoom natin. So, mapapansin nyo dyan, nag-0-0 yung wattage, yung voltage is the same, yung volts nakikita, pero yung amps and yung wattage ay nawala. So, now, i-on ulit natin yung Charge MOS. I-on ko. So, mapapansin nyo dyan, ay babalik yan. So, pwede mong ma-modify, pwede mong i-off kung gugustuhin mo. Okay, so dito makikita natin, bumalik na siya. So, ganun yung function ng Charge MOS. Now, dito sa nominal capacity, okay, sa nominal capacity, meron tayong 302 AH. So, nilagay ko yung 302 dahil yung lithium prismatic cell natin is 302 yung capacity niya. Now, dito sa tatlong susunod, except that reset capacity, wala tayong revision na gagawin dyan dahil it's more on information kung ano yung mga setup na nakalagay na dyan na dati. So, wala naman tayong revision dyan na gagawin or any na pag-edit. So, let's move to the reset capacity. Dito sa reset capacity, kung mapapansin nyo, balik tayo dito sa real time nya, dito sa baba. Dito nakikita natin yung state of charge is 99%. So, pag clinic natin yung reset capacity, ay marireset natin yung state of charge. So, i-click natin tong reset capacity. So, dito nakalagay, confirm to reset state of charge capacity. So, confirm. Okay, so mag-aantay ka lang ng ilang seconds. Then, pag yan, set up successful, balik tayo sa real time. Now, dito, nag 100% na siya.
kasi almost full na yung ano natin, yung battery natin. Sa ngayon ay nasa 13.4, so madali nang mapuno, kaya nag 100% na siya. Now to continue, balik tayo sa parameters niya. So tapos na tayo dito sa reset capacity. Let's go down dito sa may ano niya, sa voltage. Okay, dito sa voltage, dito ang medyo marami-rami tayong i-modify dito, dahil dito napapasok yung parameters nyo sa lithium battery nyo. Now dito sa sa cell high volt protect, sa lithium battery, ang full charge ng lithium battery is 14.6. So dito, kapag dinivide natin yan sa 4 na cells, ang 14.6, 3.65 dapat yan. Pero medyo meticuloso kasi ako sa voltage ng charging, kaya nilagay ko dyan is lang yan, 3.6 lang yan. 14.4, yan yung pack volt high protect, kabuuan ng battery battery pack. So 14.4 lang. Now ipakita ko lang, ilagay natin sa 3.65 dito, click nyo yan, lagyan natin i-modify natin sa 3.65 para at least makita nyo lang. Now kapag sinet ko yan, masdan nyo dito sa baba sa pack volt high protect, mag-change yan automatically into 14.6. Okay, so click natin yung set. So yan, naset na natin siya, and yung pack volt high protect natin is nag-change na sa 14.6 volts. So ganun, babalik ko lang ulit dito sa 3.6 volts lang para hindi naman masyadong mataas. So dito makikita nyo sa pack volt high protect ay bumalik na siya sa 14.4. So yan, dito sa cell high volt wala na tayong ginawa. Dito sa delay, okay lang yan. Volt low protect dito 2.5. Now yung 2.5 volts, kapag minultiply mo yun sa 4, that is 10 volts. At dito makikita natin sa pack volt low protect is 10 volts. So napakababa na yan. Sagad na yan. Pero ako kasi wala naman yung effect sa akin o sa battery, dahil yung inverter natin dito ay mas nauunang mag-change yan. Nakaset yung inverter ko sa 11.5 volts. So pag yung battery natin is inabot na yung 11.5 volts, automatic seamlessly lilipat yung inverter natin from battery priority to AC priority, and at the same time may option kayong i-charge yung battery nyo or antayin yung mag-charge siya sa solar panels nyo. So ganun yan. Kaya ako, naka 10 volts lang ito, pero walang effect ito sa battery ko. Ang pinaka LVD ko talaga dito or low voltage disconnect ko is 11.5 volts. So ganyan po yan. So wala na akong ginawa dyan na modification sa 2.5 volts na cell low volt protect. So as is na yung sa baba, and dito sa wala na tayong ginawa. So yan lang naman ang pinaka-importante dito sa parameters, kung anong voltage mo siya ika-cut sa pag-charge, at anong low voltage mo siya i-disconnect para maproteksyonan mo yung mga cells ng battery nyo. So now going on, dito tayo sa current. Click natin yan. So dito yung charge over current protection is 1660 amps. Wala na akong ginawang pagbabago dito. Pero kung meron kayong minodify dito, i-share nyo naman. Ilagay nyo sa comment section ng ating video para malaman naman ng iba. So ako, ito, personal preferences ko to. Kaya kayo ganun din. So wag nyong sabihin na, ay mali yung sa'yo at tama yung sa amin, o kaya mali yung sa inyo at tama yung sa akin. So hindi ganun, kasi ang parameter settings is personal preferences. Ginagawa ko lang ang video na to for the information dun sa iba na wala pang idea kung paano nila i-modify o aayusin yung kanilang mga lithium batteries, para guide lang kumbaga. So dito na tayo sa temperature. So dito sa temperature, wala naman akong binago na dito. Dito lang sa charge low temperature protection, 0 degrees yan, dahil nasa tropical country tayo. Wala naman tayong hindi naman natin inaabot nga yan eh. Imposible na yan dito dahil mainit dito sa atin. So siguro sa ibang bansa pwede yan. Okay, so move on na tayo sa balance. Yan, click natin yung balance. Yung balance function is activated.
Balance voltage is 3.4 volts. Now, dito naman sa 3.4 volts, yung original na nakalagay dyan is 3.6. So, kung nilagay natin yan sa 3.6, pag minultiply mo yan is 14.4. Yan yung original or factory set niya na nakalagay dyan. Nilagay ko lang sa 3.4. So, i-change na rin natin. Ilagay natin sa 3.6 volts set natin. Okay. So, yung 3.6, kapag minultiply mo yan into 4 cells, that is 14.4. So, sa balance inquiry, balance accuracy, wala na akong ginawa. Dito sa balance method, merong dalawa dyan, yung static and yung charge balance. So, dito lang ako sa static equilibrium. Okay, done. Then, let's go to static capacity. Sa static capacity, wala na akong binago dito. So, again, kung may idea kayo, i-share nyo naman dito sa amin para malaman din natin. Kasi minsan, complicated dito. Kaya, kung ano yung ibang mga function na nandito, halos hindi ko na rin binabago. Ino-observe ko na lang siya. Let's go to the function. Function, sa BMS temperature naka-activate. Yung temperature 1 and 2 is also activated. Now, dito, sa baba, makikita natin, dito tayo sa, sa switch function. Itong switch function, kapag inactivate natin yan, i-click ko yan. Pag in-on ko yan, ang mangyayari niyan, kapag wala nang nasa-sense ng liwanag yung ating solar panel, yung ating solar charge controller ay automatic na magsa-shutdown. Mag-o-off yun. At kapag kinabukasan ay may na-sense na naman na liwanag yung ating solar panel, ay magre-return siya sa pag-on niya. Mag-o-on siya automatically. So, hindi ko na yan inactivate dahil hindi naman kailangan. Hindi naman masyadong maraming consumption yung solar charge controller natin. Dito sa load detection, LED, enable and number, wala na akong ginawang revision dyan. Same as dito sa RTC, FCC, and yung charge handshake, GPS, buzzer enable, hindi ko na in-enable yan lahat. Now, let's go to system. Dito sa system, important dito sa cell count. Dahil, dito natin i-set up kung nakailang series kayo. Kung 8S kayo, 17S, 24S, so on and so forth. So, ako, naka 4S, kaya 4 cell count yung nilagay natin dyan. Sa CSR, wala na tayong ginawang revision o pagbabago. Dito tayo sa second to the last, yung protection count. 0 yan lahat. Wala din po akong ginawang revision dahil wala ka naman pating choices dyan kung paano mo yan. Siguro mag-automatic yan kapag may ginawa kang revision dun sa mga nauna. About battery, nandito yung barcode, yung manufacturer, product date, and yung model, and also the version. Click natin yung BMS version. Wala din. So, walang function yan. Information lang. So, balik tayo sa real-time na window. So, dito tayo sa information. Try din natin dito. Dito makikita natin yung firmware upgrade, yung history. Yan. Wala yung data dyan. Firmware upgrade. Makikita nyo kung updated ka. So, dito latest version daw. Okay. So, wala na. Go back to tayo sa home. Then dito sa home, may makikita kayo dito sa taas yung email ad ko. So sa inyo, yun din dapat ang makita nyo dyan. Then dito sa my device and yung pangalan ng BMS. Kung ilang BMS ka meron, dyan yan lalabas lahat. And may historical device yan. Dito sa historical device, pag clinic natin yan, makikita natin based on the word history, yung mga nakaraang history ng battery nyo. Okay, so balik tayo doon. Dito, meron din tong manual. Dito sa mine, pag clinic natin tong mine, yan, dito sa makikita natin yung device, yung question and answer, and yung manual. Kung medyo nahihirapan kayo, pwede nyo yan i-click, and dito makikita nyo yung step-by-step instruction kung paano siya kinoconnect sa Bluetooth and other accessories ng BMS. And also dito sa battery activation manual, makikita nyo rin dito. So, yan. Kayo na lang po ang magbasa niyan. Now, balik na tayo dito. Dito sa language, siyempre English dahil yun ang international language. And yung temperature unit, dito makikita nyo rin. So, pwede nyo i-change to
Celsius or Fahrenheit, pwede rin. Yung auto connect, pwede nyo i-activate or deactivate. App version, terms and condition, change password. So pwede rin kayo mag-change password dito kung gusto nyo yung baguhin. So dun yan magpapadala ng new pin doon sa email ad na pre-provide nyo. You can also delete the account or clear cache. Okay. So tapos na tayo dyan. So ganun lang po kasimple yung pagse-set up ng parameter settings ng ating JBD BMS. Ang observation ko dito, napakadaling i-access and reliable. Hindi tulad sa ibang BMS na papahirapan ka talaga bago mo ma-access yung loob. So dito, sunod ay kung aabutin ng video ay nag-order ako nito ng yung LED 3-inch LED LCD LED display niya para in real time hindi na ako papasok sa cellphone ko. Dito pa lang makikita ko na yung ano niya, yung mga information na gusto kong makita. So i-video natin yon pag dumating. Kung aabutin dito sa ating video ay ilalagay din natin para makita nyo yung pag-install nun. So ganun lang po kabilis at kadali ang pag-access ng ating parameter setup sa ating JBD BMS. So next video natin ay maybe we can make another review into yung much higher amps ng BMS na to, maybe yung 200 amps. So antay-antay lang po. So subscribe lang po kayo dyan para ma-notify kayo once na may mga bago tayong bidyong lumabas. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtatangkilik ng channel natin at sana ay may naibahagi ako sa inyo ng kahit konting kaalaman man lang para makapag-share tayo sa ating mga solar enthusiast. So hanggang sa muli, maraming salamat. As always, God bless everyone. Keep safe. Bye.